Oy, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Ka-coffee. Si Amy Marcos, umaarat-tsada na naman ka-coffee, At gusto niya raw ma-reenact itong budget noong 2024. Kung ano yung budget ng 2024, yun na lang daw po yung gamitin ngayong 2025 dahil better daw po yan sa very bad 2025 budget bill. Aha, number one. Di ba parte ka nang gumawa ng budget na yan? Kongreso yan eh. Di ba? Nung pinasa ng DBM yan, ang nag-scrutinize dyan, Kongreso, ang House of Representatives at ang Senado. Senador siya eh. Si Amy Marcos si senador. Ibig sabihin, bahagi siya sa gumawa ng budget na yan na kung ilarawan niya, very bad. Ano yan? Pinupulaan mo yung sarili mo. Pinupulaan mo yung gawa ng mga kasamahan mo. Di sana inayos nyo muna yan bago nyo pinasa sa presidente. Hindi kung kailan na ipasa nyo na, saka nyo sasabihin na very bad yung budget na yan at dapat wag gamitin yan sa initial months ng 2025. Kundi ang gamitin daw yung budget ng 2024. Alam nyo kung bakit? Mataas ang budget ni Sara Duterte doon. Di ba? Ngayon kasi napababa na yan eh. Di ba? Napababa na yan sa 2025, umabot na lang yan ng 700 billion. So ang gusto nila, i-reenact na lang yan. Gamitin na lang yung budget noong 2024. Di lamang si Sara Duterte dyan. Kasi ngayon 700 million na lang yung budget eh. Di ba? Kung hindi babaguhin ng presidente yan, yan na lang yung budget yan. Kung 2024, mas mataas yung budget ni Sara Duterte. Kaya siguro gusto nila, yun na lang ang gamitin. Yung budget ng 2024. Aba, diskarte ninyo ha. Nahuhuli yung diskarte ninyo. Basahin natin ka-coffee. Nasa balita ito ng GMA News Online. Amy Marcos, reenacted budget better than very bad 2025 budget bill. Nakakaya ito. Insulto sa inyo to. Kasi trabaho nyo yan, pinulaan nyo yung sarili nyong trabaho. Ibig sabihin, nagpabaya kayo. Di sana nagsusumigaw kayo during budget hearing, sinabi ninyo, hindi tama yung budget na yan. Baguhin ninyo. Nung nasa sa inyo pa yan. Kasi trabaho nyo yan eh. Senator Amy Marcos on Thursday said she was more open to a reenacted budget for a few weeks in January than to pass the current version of the 2025 National Budget Bill, which she tagged as very, very bad. Naku, pag i-reenact yung 2024 budget na yan, mapupulaan ang Kongreso. Ang House of Representatives mapupulaan at lalo na po ang Senado. Mabagal kayo kumilos dyan eh. Diba? Ang daming priority bills nga, hindi nyo na isa batas eh. Sinasabi ng House of Representatives, sa amin tapos na yan. Maagang natapos sa amin yan. Ang problema, pagdating ng Senado, doon tinutulugan. Anong iaasar sa inyo dyan? Anong ipupula sa inyo dyan? Ang criticism sa inyo dyan? Ang tagal-tagal niyan, isang taon pinagandaan yung budget na yan. Bakit hindi kayo umabot sa deadline? Bakit pinabayaan ninyo yung timeline ninyo? Actually hindi naman komplikadong batas yan kasi every year ginagawa na yan, yung budget ninyo. Pero bakit hindi nyo tinansya ng mainam ang inyong timeline to the point na umabot kayo sa reenacted budget? Diba? Kasalanan nyo yan. Ngayon, kanya-kanya na silang silip. Baka naman kasi laging absent kayo sa mga hearing, sa mga budget hearing, kasi ngayon nagre-reklamo kayo. The lawmaker made the remark as she insisted on the need to return the 2025 General Appropriations Bill o GAB to Congress for the Bicameral Conference Committee to amend some supposed objectionable provisions. Biruin ninyo. May mga objectionable provisions, hinayaan nyo na makarating pa sa presidente yan. Sana sa level nyo pa lang sa Kongreso, sinilip nyo na yan, chinek nyo na yan. Ibig sabihin, nagpabaya kayo dyan. Hindi ninyo inayos yung trabaho ninyo. Kumbaga, nagpasa kayo sa presidente, hindi pa final answer. Marami pa pala kayong mga gustong silipin. Di sana, during the debate, budget hearing, inayos nyo na yan. Umabot pa kayo ng BICAM. Yung iba, papasok sa BICAM ha. Dumating, late na, umalis din agad. Ginawa ni Bato, yung iba hindi nagsipirma. Diba? Trabaho nyo yan eh. Pula nyo yan. Kakapulaan kayo dyan. Yes, Marcos said during the kapiyan sa Senado when asked if she is more open to a reenacted budget. Pero para sa akin, hindi kailangan umabot sa reenacted budget. Ayun naman pala eh. Pero open siya dun. Kayang habulin to eh. May araw pa. Tingnan nyo. Inantay nyo pa makarating sa presidente yan. Saka nyo sasabihin na kayang habulin yan. Diba?
Sino hindi maiinis dyan? Sa level nyo pa lang, nagpabaya na kayo dyan. This is very, very bad budget. Oh, hindi lang isa ha. Very, very bad budget. Na parte siya sa gumawa. Talagang ito ay labag sa konsti. Labag daw po sa saligang batas, labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. Sige, sabihin na natin na labag sa konstitusyon yan. May mga violations siya sa mga existing laws natin. Pero bakit nga hindi nyo inayos yan sa level nyo? Hinintay nyo pa na makarating sa presidente yan. The lawmaker reiterated that this would not be the first time that the executive department would ask the legislative department to fix a proposed law before the president signing, as she cited the Magna Carta for Seafarers and the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, among others. Yes, maraming remedyo. Siyempre, hindi naman papabayaan ni PBBM yan na reenacted budget kasi mapupulaan din siya dyan. Di ba? Under his term, nagkaroon tayo ng reenacted budget. Maintindihan mo pa during the COVID times. Di ba? Nung panahon ni Digong, nagkaroon tayo ng reenacted budget dahil sa COVID. Maintindihan mo pa. Ito hindi eh. Ang haba-haba ng panahon para gawin nyo yung budget na yan. Tapos mahahantong kayo sa reenacted budget. Si PBBM ayaw din yan. Sabi niya bago matapos yung taon na yan, pipirmahan niya yan. Kaya ngayon nagpapaspas na yan, nagre-review na yan. Late din pinasa sa kanya eh. Wala naman pagkapasa sa kanya, pirmahan niya agad o i-veto. Hindi naman pwedeng basta gano'n na lang yan. Susuriin niya pa rin yan. I-check niya yung mga provision dyan. Diba? Hindi naman lahat kailangan niyang ibalik yan. I-veto niya lahat. Siyempre may ilang provision dyan na goods na. May ilang provision dyan na kinakailangan pang ibalik. At kailangan niyang suriin yan. At ang bola ngayon nasa presidente. Siya ang napipresyo ngayon. Siya ang minamadali ng tao ngayon. Or else magkakaroon tayo ng reenacted budget. Anong petsa na ngayon? 22. December 22. Pero nag-commit ang presidente. Bago matapos itong taon na to, lalagdaan yan. Para hindi tayo umabot dyan sa reenacted budget na yan. Dahil kapulaan yan kapag reenacted budget ang gamitin dyan. Kung ibalik naman ito sa BICAM, hindi naman ganun katindi o ganoon kasama ang delay kasi may pagsisimulan ka. Yung budget ng Pangulo in the first place, yung NEP. Pagkatapos, yung controversial items, yun lang naman yung tututukan, sabi ni Amy Marcos. Bakit ngayon nyo lang tututukan? Ang tagal-tagal na sa inyo yan. Diba? Common sense eh. Ilang buwan na sa inyo yan. Late kayo, hindi nyo naging sinunod yung timeline ninyo. O wala kayong timeline, kaya ganyan yan. Ang HORD nyo masisisi na una nagpasa, definitely dapat sila naman talaga mauuna. Pero maaga sila, pinaspasan nila yung budget na yan. Ang problema sa Senado, doon mabagal. Kung sakasakali, pinakamalala na to, hindi magkasundo hanggang January, magre-reenacted budget ka on a per month basis. Eh di mahahabol pa, hindi naman ganoon katindi. As soon as a proper budget has been finalized, eh di yun na ang papalit sa 2024 budget. Nako, ako ayoko dyan sa reenacted budget na yan. Hindi yan efficient eh. At hindi yan tugman-tugma sa pangangailangan natin sa 2025. At may mga programa na i-implement ngayong 2025 na wala doon sa 2024. Ano mangyayari dyan sa programa na yan? E di tenga, di ba? May mga programa na hindi dapat binadgetan ng 2024. Kung reenacted yan, edi may budget ulit siya for 2025. Oh, yung malaking budget ng OVP, Office of the Vice President, nila Sara Duterte, di ganoon pa rin yan, reenacted pa rin yan eh. Yes, sasabihin nila, January lang naman eh. Paano kung walang mapagkasunduan by January? Di ba? May mga kakampi si Sara dyan. Oh, February na, ganun pa rin. March na, ganun pa rin. Oh, di ba? Kapulaan yan. Kapabayaan yan. The senator's position came after her brother, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said earlier in the day that returning the ratified 2025 GAB to Congress is not part of the legislative procedure. Correct. Sinabi ni PBBM wala sa proseso yan. I-veto niya yan yung ilang provision pero hindi niya ibabalik yan sa BICAM. Kasi ang sinasabi ni Lacson, sinasabi ni Drilon, ibalik daw sa BICAM. Mag-reconvene ang BICAM. Yan ang gusto nila. Actually, hindi lang silang dalawa. May ilang mga mababatas na yan ang kanilang suggestion. Mag-reconvene daw at magkita ka coffee itong mga mababatas na ito para i-ratify o baguhin itong budget na to and then ipasa ulit sa presidente para malagdaan. Hindi ganoon yun. Diba? Hindi nyo kasi inayos yung trabaho nyo eh. Tapos ngayon eh. Ganyan kayo ngayon. Nagpapaspas kayo ngayon.
kumakaripas kayo ngayon sa aksyon. Kung ginawa nyo lang yung trabaho ninyo, kung inayos nyo lang yung trabaho ninyo, hindi tayo hatok sa ganyang sitwasyon. Diba? Common sense yan eh. May nagpabaya dyan. Following the President's remarks, Senator Marcos appealed to Executive Secretary Lucas Bersamin to recommit the ratified 2025 GAB to the bicameral conference committee like what he did before in other laws. Ibang usapin naman yung ibang batas eh. Bago nga yun eh. Ito 2025 budget eh. Dapat hindi tayo humahantong sa ganyang sitwasyon eh. Kung ginawa nyo lang yung trabaho ninyo ng maayos eh. Diba? Alam mo kung bakit ganyan na-delay? Nangangampanya yung mga senador. Diba? Marami dyan busy sa pangangampanya. Isa na dyan si Amy Marcos. Re-electionist ito eh. Marami mga re-electionist sa senador. Incumbent ngayon. Nagkakaripas, nag-iikot na sa iba't ibang probinsya. Kasi kailangan nila mag-ikot. Kailangan nila mangampanya. Kaya ganyan, delayed yan. Eh, pinabayaan nyo yung trabaho nyo dyan. Diba? Yun lang yun eh. Ang masaklap pa dyan, kapag re-enacted budget tayo, damay pati ang presidente. Mapupulaan din ang presidente dahil sa kapabayaan ng mga mambabatas. Hindi naman lahat, mangilan-ngilan. Dahil yung iba mabilis naman kumilos eh. Pero yung iba mabagal talaga. Diba? Naku po, si PBBM na naman may kasalanan dyan. Sisi nyo na naman kay PBBM yan. Kapulaan na naman ni PBBM yan kung mangyari yan. Diba? Ay nako, kung ayaw nyo ayusin yung trabaho ninyo, wag na kayong mandamay. Kayo-kayo na lang, di ba? Ang problema, budget ito ng Pilipinas eh. Napakadaming programa, dependent doon sa budget na yan. Hindi kikilos ang ilang mga programa unless maaprubahan yung budget na yan. Sobrang importante yung budget, hindi kikilos yan. Hindi aandar ang isang programa kung walang budget, kung walang approved budget. Kahit may allocation pa yan doon sa propose, unless ito ay approved, hindi mo pwedeng gamitin yan. Ano, titigil ang gobyerno? O, hindi naman daw titigil kasi yung budget ng 2024 yun na gamitin. Ako, mahirap na. O siya, sige ka-coffee, anong komento nyo dyan? I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po natin ka-coffee, di pa po naka-like and follow, pasukin nila ka-coffee, like and follow sa Facebook. Yung mga nasa YouTube naman, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit nyo na din yung notification icon para kayo din po updated na sa ating mga bagong upload. O siya, yung papaalam mo na sa inyo ka-coffee, maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.